Ang history ng sniping, puno ng mga kwentong hindi mo pa naririnig. Mga lalaki at babae na nag-operate sa shadows, na nag-change ng course ng mga digmaan, na naging alamat, pero nakalimutan na ng karamihan. Ngayong video na to, ipapakita ko sa iyo ang 5 sniper sa kasaysayan na garantisadong hindi mo pa alam. Handa ka na ba? Let's go! Taong 1941, Nazi Germany ay nag-invade sa Soviet Union. Isang 25-year-old history student sa University of Kiev ang nag-volunteer para sa Red Army. Ang pangalan niya, Lyudmila Pavlichenko. Gusto niyang maging infantry rifleman, pero tinignan lang ng mga Soviet officials at natawa. Babae? Sa front lines? Imposible! Kaya sinabi ni Lyudmila, "Test me." At ginawa niya ang unthinkable. Sa loob ng less than 1 year, specifically 2.5 months sa Odessa at 8 months sa siege ng Sevastopol, pinatay ni Pavlichenko ang 309 Nazi soldiers, 300 at siyang. Kasama dito ang 36 enemy snipers. Ibig sabihin, hindi lang siya tumatarget ng regular soldiers. Hinahanap niya ang ibang snipers at pinapatay niya sila sa sariling laro nila. Isa sa pinaka-intense na duel niya, nag-face off siya sa isang German sniper na nag-stalk sa kanya for days. Naghintay siya ng walang kilos for hours, sa init, sa uhaw, sa gutom, hanggang sa gumawa ng isang maliit na mali ang kalaban niya. One shot, patay. Naging celebrity si Pavlichenko. Nag-tour pa siya sa Amerika para mag-rally ng support for the Soviet war effort. Nakita niya si Eleanor Roosevelt. Nag-speech siya sa rallies. At ang sinabi niya, iconic. "Gentlemen, I am 25 years old and I have killed 309 fascist invaders. Don't you think, gentlemen, that you have been hiding behind my back for too long?" Mic drop moment. Survive niya ang war. Nag-retire ng major at naging history instructor ulit pagkatapos. Lady Death, 309 kills. At most likely, hindi mo pa siya naririnig hanggang ngayon. World War I. Ang pinakabrutal, bloody conflict noon sa human history. Trench warfare, gas attacks, millions dead. At sa gitna ng chaos na yun, may isang Ojibwe First Nations warrior mula sa Canada na naging most effective sniper ng entire war. Ang pangalan niya, Francis Pega Magabo. At siguradong hindi mo siya narinig. Si Pega Magabo ay nag-enlist sa Canadian Expeditionary Force noong 1914. Naging scout at sniper siya at doon nag-shine ang natural talent niya. Official records, 378 confirmed kills. Pero yung totoo, most likely mas mataas pa kasi maraming kills ang hindi na-document sa chaos ng trench warfare. Pero hindi lang kills ang contribution niya. Naging message runner din siya, yung taong tumatakbo between trenches para mag-deliver ng messages habang bullets at artillery ay pumapalibot sa kanya. Ginawa niya yon ng hundreds of times at hindi man lang siya nasugatan throughout majority of the war. 3 times siyang nag-receive ng Military Medal for Bravery. Isa yon sa highest honors para sa enlisted soldiers. Pero pagkatapos ng war, bumalik siya sa Canada at na-treat ng second-class citizen. Indigenous people noon ay hindi pa nga dang pwedeng bumoto. Walang recognition, walang pension initially. Naghirap siya at kalimutan ng history. Ngayon, may mga monuments na para sa kanya. Pero karamihan, hindi pa rin nila alam kung sino siya. Most effective sniper ng World War I, Indigenous Canadian hero, forgotten legend. Korean War, 1953. Malapit nang mag-end ang conflict, pero sa isang frontline position, may isang 22-year-old Chinese soldier na gagawa ng something absolutely insane. Si Chang Taofang. At gagamitin niya lang ang standard rifle, walang scope, walang special equipment, iron sights lang. Sa loob ng 32 days, pinatay niya ang 214 enemy soldiers.
Basahin mo ulit yon. 32 days, 214 kills, iron sights lang. Hindi sniper specialist si Chang, regular infantry lang siya, pero may natural talent siya sa marksmanship at incredible patience. Ang teknik niya, pure fundamentals. Nag-study siya ng enemy patterns, nag-observe kung saan sila dumadaan, nag-calculate ng distance, wind, lahat-lahat. Walang modern equipment, pure instinct at experience lang. At ang pinaka-impressive, marami sa kills niya ay moving targets sa distances na 400 plus meters, gamit lang ang Mosin Nagant rifle na walang scope. That's not luck, that's pure skill. Naging folk hero si Chang sa China. Binigyan siya ng honors, pero sa West, halos walang nakakaalam sa kanya. 214 confirmed kills sa isang buwan. Walang scope, 22 years old lang. One of the most impressive sniping performances in history. At siguradong na yun mo lang nalaman. Eastern Front, World War II, ang pinakabrutal na theater ng war. Nazi Germany versus Soviet Union. Millions dead, walang mercy. At doon, may isang Austrian mountain hunter na magiging one of the deadliest snipers ng Wehrmacht. Si Matthäus Hetzenauer. 345 confirmed kills. Si Hetzenauer ay daling sa Austrian Alps. Professional hunter siya before the war. Expert mountaineer, expert marksman. Nang nadraft siya sa German Army, alam na nilang perfect siya for sniper duty. Nag-deploy siya sa Eastern Front 1943, same time na nagre-retreat na ang Germans after Stalingrad. Defensive operations, desperate fighting. At doon, nag-prove si Hetzenauer. 345 confirmed kills from 1943 to 1945. Lahat documented, lahat verified. Ang average engagement distance niya ay 300 to 400 meters. May recorded kill pa nga siya na over 800 meters. Incredible range for World War II era equipment. Decorated siya heavily, Knight's Cross, multiple citations for bravery. Pero eto ang interesting. After the war, nag-surrender siya sa Soviets, naging prisoner of war, released eventually at bumalik sa Austria para maging quiet civilian. Never niya pinagmalaki ang war record niya, never nagbrag, just lived a normal life bilang carpenter. Died 2004, 84 years old. One of the most effective German snipers ng WW2 at most likely, ngayon mo lang siya narinig. Wait, si Carlos Hathcock. Kilala na yan. Vietnam War sniper. 93 confirmed kills. Pero yan ang point. Alam mo ang basic facts, pero hindi mo alam ang tunay na insane stories niya. Let me tell you. May isang female Viet Cong torturer na tinatawag na Apache. Ang specialty niya, huhulihin niya ang US soldiers alive. Torture niya ng absolutely horrific ways, skinning them alive, cutting off body parts slowly, leaving them to die sa jungle para marinig ng ibang troops ang screams. Naging obsessed si Hathcock na hanapin siya. Weeks niya siyang hinanap hanggang sa nakita niya ang grupo niya. Ang problema, in the middle of a patrol, maraming guards. Nagantay si Hathcock hanggang nakita niya ang Apache, clearing ng weapon niya. One moment lang ng opening. One shot, through the eye, dead. Pero eto ang pinaka-legendary. May na-assign na North Vietnamese sniper, counter-sniper specifically, para patayin si Hathcock. Known siya sa white feather na nilalagay niya sa hat niya, kaya madaling i-identify. Nagduel sila sa jungle. Days na silang nag-stalk sa isa't isa hanggang sa nakita ni Hathcock ang isang reflection, sunlight sa scope glass ng enemy sniper. Meters lang yon, hidden sa bushes. One shot, ang bullet ni Hathcock ay pumasok sa scope ng kalaban niya, literally through the scope lens at tumama sa eye and brain ng sniper.
Para mangyari yon, kailangan naka-aim directly sa anya yung enemy sniper. Scope to scope, same exact moment. Kung millisecond off lang si Hathcock, siya ang patay. Impossible shot, pero documented. May nakitang rifle with the destroyed scope. May naganap na assassination mission si Hathcock. Target ay isang North Vietnamese general. Para makarating doon, kailangan niyang mag-crawl ng 1,500 meters across open field. Sa broad daylight, walang cover, puno ng enemy patrols. Ginawa niya yon. Nag-crawl siya ng inch by inch for 3 days. Hindi siya pwedeng gumalaw ng mabilis o may makakakita. Hindi siya pwedeng tumayo. Literally crawled. Para siyang ahas. Nag-fire ng 1 shot, general, dead. Tapos nag-crawl ulit pabalik, another 1,500 meters to escape. Ang patience, ang willpower, ang physical toll. That's Carlos Hathcock. At yan ang mga kwentong hindi mo alam. Yan ang 5 snipers na siguradong hindi mo alam o at least hindi mo alam ang full story nila. Mula kay Ludmila Pavlichenko na nag-shutdown ng 309 Nazis habang babae sa sexist Soviet Army, hanggang kay Francis Pegamagabao na forgotten indigenous hero, hanggang kay Zhang Taopang na gumawa ng impossible gamit lang ang iron sights. History is full of these stories. Legends na nakalimutan, heroes na walang statue. Pero ngayon, alam mo na. Anong story ang most insane para sa'yo? Comment below at kung na-enjoy mo, subscribe for more hidden history content. Hanggang sa next video, peace out!